Hindi ko alam kung nabalitaan nyo na to, but 70 Christians beheaded sa Congo. I've been tagging this video, so chinek ko kung legit ba talaga, kung nangyari ba talaga. Yes. 70 Christians have been found beheaded. Yes, beheaded in a church in the Democratic Republic of Congo. Why is no one reporting this? Why does no one seem to care? The violence was perpetrated by an organization that was affiliated with ISIS, and the thing is that there are some people who have argued. Hindi ko natatapusin dahil sobrang tragic talaga, no? Nangyari pa to sa loob ng church. And I wonder bakit hindi to yung ulo ng balita ngayon, hindi to yung head news, di ba? Bakit sobrang tahimik? Actually, di ko nga malalaman to kung di ako tinag eh. And sobrang nakakalungkot. Alam natin, nangyayari talaga to all over the world. Yung iba, hindi lang nababalita. Pero, alam mo yun, it helped me to realize na people need to hear the gospel. Grabe yung ginagawa ng kalaban ngayon to stop spreading the gospel. And this proves that Jesus is real. Diba? That Jesus is God. Kasi, tignan nyo, nababasa nyo naman ba kung sino yung gumawa. No? Ito napaisip lang ako bigla. Paano kaya kung kabaliktaran? Paano kaya kung Christian naman yung gumawa niyan doon sa ibang religious group? Well, hindi naman talaga gawin ng mga Kristiyano yan because the Holy Spirit is in us. Pero ano lang, di ba? Ano mangyayari, di ba? O nabalita, Christian, siguro sobrang putok na putok yun. Balitang-balita, no? Tapos, we will receive a lot of hates na naman. Oh, mga hypocrites, ito pala yung mga maka-Diyos, mamamatay tao. Pero ito sobrang tahimik, oh. Diba? 70 Christians. Bakit? Tao rin yung mga yan. Bakit parang wala lang nangyari? Bakit parang normal na lang, no? Na, 70. Tao rin yan. May pamilya, sabi doon sa balita. May mga bata, may mga babae. Pero parang normal lang. Parang walang nangyari. Parang, okay. Another day. Another normal day. Sorry. Medyo mabigat kasi, diba? Nung napanood ko, mabigat eh. But, pag tinignan natin sa brighter side, good for them na rin dahil they are with the Lord na. But, tuloy lang tayo sa pag-share ng gospel. Do not fear the one who can kill your body. Fear the one who can destroy your body and soul in hell.